beloved Boss Mike Cervera. Reaction natin dun sa ulat na mismo ngang Marcos administration po ang nagbigay ng mga ebidensya sa ICC regarding po dun sa crimes against humanity kay FPRRD. Yan yung naratibo nila. Ibinibintang talaga nila kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakaresto dito kay Digong. Mga kababayan, huwag kayong maniwala dyan. Opo, huwag kayong maniwala sa naratibo na yan. Sapagkat ho yan ay kaparaanan para lang ho kayo'y galitin. Ginagalit lang ho kayo ng mga Duterte para kayo ay sumama sa kanila. Kumukuha sila ng simpatya para dumami sila. O, di ba? Hanggang ngayon mga kababayan, hindi pa rin sila makabubuo ng maraming tao. Oo, totoo sa Davao. Taga doon sila eh. Pero dito sa Kamaynilaan, wala pa rin pira-piraso. Hello? Mong administrasyon? Sabi, Ano ulit. po yung reaction natin dun sa ulat na mismo ngang Marcos administration po ang nagbigay ng mga ebidensya sa ICC regarding po dun sa crimes against humanity kay FPRRD. Mismong administrasyon? Administrasyon ng... The Marcos, yun po ang banggit dun sa parang the two families are being at war na sinasabi ng ICC officer. But originally first they are at peace. So, nabanggit nila doon na ang Marcos ang nagbigay ng mga evidence at willing na raw kung makipag-cooperate or prepared to cooperate. Kita nyo, pinagbintangan pa mga kababayan na si Pangulong Bongbong Marcos pa raw ang nagbigay ng mga ebidensya. So ibig sabihin may ebidensya ba talaga? Tandaan nyo mga kababayan. Ulitin-uli natin, paulit-ulit na lang, na ang kaso ni Digong ay noong 2016 pa, 2019 hanggang ganon. At etong mga ito, mga kababayan, pinabayaan yung kaso. O si Attorney Claire na lang magsabi. Sige, Attorney Claire, pakipaliwanag. Pangulong Marcos. Mas gugustuhin po natin kung mas kompleto po ang detalye ng inyo pong tinatanong. Sino, kung meron man, sa pamilya Marcos ang nagbigay ng mga dokumento. Correct. Dahil wala po tayo alam na nakipag-cooperate mismo ang pamilya Marcos para sa ICC. Mas Correct. maganda po kung madidetalye po yan para po mas maganda po ang ating maging tugon. Tama. Kahit po ba ang mga Pilipino ay gustong pauwiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang gobyerno po ba natin, kahit man lang sa humanitarian aspect ng ating gobyerno, hindi po tatanggapin ng Marcos administration yung... Wala na nga magagawa, ate. Ito namang tanong mo, walang kwenta eh. Wala na magagawa si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Ano ba yan? O sige, tuloy. binabanggit na interim release sakali po. Ibabalik ko ang tanong. Tanungin natin doon sa mga nagsususo Yan. patungkol dyan. Ayan, pakinggan nyo yung sinabi at sagot ni Attorney Claire, ha? Pakinggan nyo maigi. Tuloy. Tatanggapin na ba dapat ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC? Yan. Ipapa-withdraw na ba nila ang kanilang mga petition na sinampa sa Supreme Court Yan. na patungkol sa dapat hindi tayo makapag-cooperate sa ICC? Tatanggapin din po ba nila na lahat ng utos ng ICC ay ating ire-recognize, pati yung pag-freeze ng kanilang mga assets? Kita So nyo? lahat po yan, dapat ibalik po natin ang tanong. Di ba? Yung pala gusto nyo eh. Tumulong ang gobyerno. Babalik na ba tayo sa ICC? Handa ba sila sa kapalit na mapipris na lahat yung ari-arian ni Digong? At ano pa? Mga kababayan, yung bang mga sinampa nila na mga petisyon sa Korte Suprema, ibabawiin na nila. Ang dami nilang ginawang ganun eh. Paano ngayon ito? Kakainin ba nila yung mga sinuka nila uli? Naku po, tuloy.
po ba pwedeng gawin ng gobyerno na tanggapin lang dahil doon sa kasama sa binabanggit po ng ICC na kapag binigyan ng interim release ang government ng Pilipinas ang tatanggap or ang Pilipinas, doon sa point lang na gano'n. So kailangan balikan po from the start na tayo ay umatras or umalis as ICC member. Hindi po tayo basta-basta maaaring mag-initiate na anumang aksyon. Dapat manggagaling yan sa pamilya Duterte. Correct. Sa inyo manggagaling yan. Oh. Diba? Tuloy. Sila po ang may mga kaso na isinampas sa Supreme Court. Correct. Magiging conflict po yun sa kanilang mga Hinihingi. opinion. Oh. Sa kanilang mga paniniwala ng Oh. ICC ay walang jurisdiction sa Pilipinas. Correct. So hindi po tayo makakakilos patungkol dyan. Nako, So patay. personally po, hindi naman ayaw naman ng Pangulo na hindi makabalik ng Pilipinas. Siyempre. Wala nga magagawa. Ito, alam nyo mga kababayan, eto ha. Papakita ko sa inyo. Pakinggan nyo maigi itong sasabihin na ito ha. Kasi yung mga kababayan, ultimo nga kakampi nila. Ha? Ultimo kakampi nila, wala na nga magagawa, sabi. Ito, pasok. Po ba yung posibilidad na makakabalik si Tatay? Ayan. Oh. Pakinggan nyo naman to. Galing mismo to kay Belica ha. Pakinggan nyo. Po. Malaki pa po ba yung posibilidad na makakabalik si Tatay Digong, si dating Pangulong Duterte bago yung September na confirmation of charges? Gayong sinasabi po ng Department of Justice Secretary Boying Rimulya na done deal na ito ngang kaso ni dating Pangulong Duterte. Correct. Dandil na nga eh. Wala na yan eh. Oo, corner na. Sabi nyo nga. Sa totoo, ICC na talaga ang may jurisdiction sa Pangulo ngayon. ICC na magde-decide. Oh, narinig ninyo. Sa totoo, ICC na ngayon ang may hawak ng barahan ni Digong. ICC na magde-decide. Hindi na ho ang Malacanang, hindi na ho si Pangulong Bongbong. Bakit pa kinukulit nyo? Gusto nyo lang kasi sabihin ng mga tao, Bongbong Marcos, wala kang ginawa para kay Tatay Digong. Wala na kang magagawa talaga. Kahit na magpugi-pugiit pa tayo. Ano sabi? Sa totoo, ICC na talaga ang may jurisdiction sa Pangulo ngayon. Yan. ICC na magde-decide whether to set him free or not. Oh. Yan ang masakit na katotohanan nating naharapan lahat ng Yan ang masakit na katotohanan. Aminado na nga sila. Kaya wag nyo nang kulitin ang Malacanang. Wag nyo nang sabihin pa na, bring back Duterte. Bring him back. Putik na yung mga kababayan. Yung mga ganyan na sinasabi ng mga nag-uutos sa inyo na manawagan kayo kay Pangulong Bongbong, wala na siyang magagawa. Ano pa silbi ng panawagan nyo? Di po ba? Ano pa ang silbi ng panawagan ninyo? Kung mismo yung kampo ni Duterte, sinabi na nga na hawak na ng ICC si Digong at sila na lang ang makakapagpasya kung pauuwiin, makakauwi, makakaligtas, maabsuelto, lahat. Ang buhay ni Digong ay sisinaw ang may hawak at si Satanas. Diba? Dalawa na lang may hawak sa buhay ni Digong. ICC at si Satanas. Tanggapin nyo na yan. Ayan sabi na mismo rito. Ulit. Dating Pangulong Duterte. Sa totoo, ICC na talaga ang may jurisdiction sa Pangulo ngayon. ICC na magde-decide whether to set him free or not. Kita nyo? Napakaliwanag naman. ICC ka mo, tsaka si Satanas. Ayan. Ibang klase talaga itong mga, mga DDS. Ayan ano ba? DDS versus DDS na ba? Nagpapaliwala pa rin kasi kayo na pwede niyong pauwiin si Digong.
naniniwala kayo kay Roque, naniniwala kayo doon sa mga nandun sa mga dahig. Hindi na nga, wala na akong pag-asa. Kaya nga sabi ni Sarah, move on na. Kayo, pinapaniwalaan nyo pa rin yung sarili nyo na makakauwi yan si Digong. Magkaisa lang tayo, lalaban tayo. Diba? Mahal ka ng mga tanga, Digunyo. Talaga. Diba, mga kababayan? Ganun lang kasimple. Lalaban tayo. Mahal ka ng mga tanga, Digunyo. Ayan mo. Sige. Ano pa? Yan, maliwanag na ho. Maliwanag na ho yung sinabi na wala na ho. Hawak na ho ng alin? Ng ICC ang kapalaran ni Digong. Ganun lang ho kasimple. Isa pa, mga kababayan. Etong si Roque na nabanggit na nagpapakalat ng fake news. Ano sabi ni Roque? Iuuwi namin si Digong ng walang kaso. Iuuwi namin si Digong ng kahit na anong isampa nilang kaso, maabsuelto. Iuuwi namin siya ng bombo. O kita nyo, yan yung pinapaasa sa inyo ni Roque. Pero taliwas siya nga mga kababayan, di ba? Hindi nga siya tinanggap bilang defense. Bilang tagapagtanggol ni Digong, hindi nga siya tinanggap ng ICC. Siya pa may sabi, accredited siya na abogado sa ICC. Pero bakit? Bakit to? Kanyo mga kababayan? Baka nakakalimutan nyo. 2016, sinabi ni Roque na sigurado na makukulong sa ICC itong si Digong. Maraming video niyan. Si Roque mismo may sabi niyan. Yan, si Duterte ay makukulong sa ICC. Di ba sabi niya? Makukulong, siguradong makukulong sa ICC. Paano niya ngayon ipagtatanggol yung sarili niya? Paano may pagtatanggol ni Roque si Digong? Kung siya mismo nagsabi nun na makukulong. Di po ba? Isa mag-isip-isip nga kayo. Pating naman, Pag ginamit yon, yung salita na sinabi ni Roque na siguradong makukulong si Digong sa ICC. Di nga si Digong. Gaganon na lang si Digong. Roque, walang yaka. Pinahamak mo ko. Ganun po mangyayari. Dyan Kaya alam ni Sarah, sabi ni Sarah, walang yaka, ikaw nga yung isa sa nanguna, kaya nasampa ng kaso yung tatay ko. Tapos gusto mo, ikaw yung magiging defense niya. Malabo yun mga kababayan. Napakalabo nun. Our beloved Boss Mike.